Maulang araw sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Kamusta kayo grade 5? Okay. Ako nga pala si Sir JP at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang bahagi ng wika. Ito ang ating bagong aralin sa Filipino 5. Ito ay ang denotasyon at konotasyon. So ano kaya ito? Tara, alamin natin ang pinagkaiba ng dalawa. Sa araw-araw nating pakikipagkomunikasyon, sa radyo man yan o television, social media at kahit sa simpleng usapan sa bahay o sa ating mga kaibigan, may mga salitang may literal na kahulugan at mayroon din mas malalim o tagong kahulugan. Iyan ang tinutukoy ng denotasyon at konotasyon. So ano nga bang pinagkaiba ng dalawa? Simulan natin sa denotasyon. Kapag sinabi nating denotasyon, ito ay ang tuwiran o literal na kahulugan ng isang salita. Ibig sabihin, ito ang kahulugan na makikita natin sa diksyonaryo o sa English ay dictionary. Walang halong damdamin, imahinasyon o masining na pag-iisip. Tandaan, ang denotasyon ay walang halong damdamin, imahinasyon o masining na pag-iisip. Ito ay literal at ito ay manggagaling sa ating diksyonaryo. Ito ang kahulugan na matatagpuan sa diksyonaryo. Okay, wag kakalimutan yon. Okay, magbibigay tayo ng halimbawa ng denotasyon. So una meron tayong between. Ano nga ba ang kahulugan ng between sa diksyonaryo? Sinasabi dito na ito ay isang nagniningning na bagay sa kalingitan tuwing gabi o literal na between gaya ng mga nakikita natin sa langit. O kapag lumabas kayo ng bahay at tumingin kayo sa kalangitan tuwing gabi at may nakita kayong kumukuti-kutita o maliwanag sa taas ng kalangitan, ito ay ang between o yung star sa English. Naintindihan? So ito ang kahulugan na literal ng between sa denotasyon. Naintindihan? Okay, pangalawang halimbawa, meron tayong ahas. Ano nga ba ang ahas? Ito ay isang hayop na gumagapang at walang paa. Naintindihan? So kapag titingin kayo ng kahulugan ng ahas sa diksyonaryo, ito ay isang hayop na gumagapang at walang paa. Yan lang naman ang meaning niyan. So kapag titignan nyo ang dictionary, kahit sa ang diksyonaryo, ito ang ibig sabihin ng ahas. Okay, natapos tayo sa denotasyon. Ano naman ang konotasyon? Kapag sinabi natin konotasyon, ito ay ang dituwirang kahulugan o mas malalim na ibig sabihin ng isang salita batay sa damdamin, karanasan, o imahinasyon ng tao. So karaniwan itong ginagamit sa panitikan o tula para maging mas masining at makulay ang pagpapahayag. Ito naman ang datahasang kahulugan o maaaring may emosyon, simbolismo or symbolism sa English o personal na interpretasyon or your personal interpretation sa isang kahulugan. Naintindihan? Okay, kanina binigyan natin ng denotasyon o kahulugan ang salitang between. Ngayon, ano ang konotasyon ng salitang between? So, sinasabi dito na ang bituin ay maaaring sumimbolo sa isang tao na nagbibigay liwanag sa buhay mo o kaya'y isang pangarap na nais mong maabot. So, maraming pwede kang gawing meaning o kahulugan sa salitang bituin kung ito ay tinutukoy mo bilang konotasyon. So, pwedeng ang liwanag sa buhay mo ay ang iyong parents o ang iyong mga kaibigan or tita, tito, kuya, ate, 'di ba? So marami pwedeng maging liwanag sa buhay mo. O yun yung mga taong mahal mo o yung malapit sa buhay mo. O kaya 'di ba sinabi natin pwede itong maging pangarap. Ano ba yung mga pangarap na nais mong maabot? So pwedeng maging pulis, guro,
o seaman, so ba? Scientist, maging presidente. So maraming tayong pangarap na nais mong maabot. At pwede natin siyang pwede natin gamitin ang salitang between sa paggamit o kung gagawa tayo ng isang sentences tungo o patungkol sa ating mga pangarap. Naintindihan? Okay. So kanina, bukod sa between ay nagbigay rin tayo ng halimbawa ng ahas. Ngayon, ano ang pwedeng maging konotasyon sa ahas? So pwedeng isang taong taksil o traidor sa kaibigan. So ito yung mga kaibigan natin na kapag kaharap natin, mabait, pero kapag nakatalikod tayo, may mga nasasabi. So pwede siya maging halimbawa ng konotasyon ang ahas. O pwedeng ang taksil o traidor sa kaibigan ay pwedeng maging konotasyon ng ahas. Naintindihan, class? Okay, very good. So ngayon, para mas malalo nating maintindihan o mas lalo nating mas simple, okay? Ang denotasyon ay ito ang literal na kahulugan at ang konotasyon naman ay ang masining o may damdamin. So ito yung pinagkaiba ng dalawa sa simpleng paraan. Intindihan? So ngayon, ikaw naman ang magbibigay ng halimbawa ng denotasyon at konotasyon. So magbibigay ako ng gawain, hila sa inyo at magbibigay kayo ng limang halimbawa ng denotasyon at limang halimbawa ng konotasyon. At ilalagay ito sa LAS o long bond paper. Okay, naiintindihan? Okay. So yun lamang po at mag-iingat ang lahat at sana ay may natutunan sa ating aralin ngayon.